the Lamb became the risen King. Yes, ang Lord Jesus, siya ang Lamb of God who takes away the sins of the world na kailangan niyang mamatay para sa sangkatauhan. Subalit, ang Lord Jesus, kung titingnan natin, mula sa Lamb na parang walang kalaban-laban, biglang nag-divine shift into the risen King. Tingnan natin ang Luke 24:5-7. Basahin natin, ready, go. Why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Bakit mo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Yun, yung hamon ng anghel ng time na yun. Wala siya rito. Siya ay nabuhay muli. Mga kapatid, yan ang divine shift. Yan ang move ni God. I believe na yan din ang ginagawa ni Lord ngayon sa Israel. Yung matagal nang diniklara na siya ay death. Kaya yun ang deklarasyon ng mga kaaway niya, death to Israel. Mga kapatid, hindi mangyayari yon kahit ano pang gawin ng kaaway, because God has a plan in this place. Ang bansang ito na parang lamb, napakaliit, kayang-kayang durugin. Ang ano nga sa kanya ay makakatikim ng sampal. Yung taong yun na nagsasabing makakatikim ng sampal ang Israel, yun, patay na ang taong yun. Napanood natin sa news yun. Paano magsalita? Napaka-arrogant magsalita. Makakatikim ng sampal ang Israel. Pero dahil ang Diyos ng Israel ay buhay, prophetic ang lahat ng ito na nangyayari sa ngayon. Ang Lamb ay naging Lion of Judah, the risen King, fulfilled in Christ Jesus. Jesus is no longer just the Lamb na na-slain, because on the third day He rose from the dead. He is now the risen King. Revelation 5:5-6, basahin natin, ready, go. The Lion of the tribe of Judah, a lamb as though it had been slain. Kung titingnan natin ang dalawang verse na yon, andoon ang lamb, andoon ang lion. Bagamat ang lamb slain, pero dahil nabuhay muli, siya ay naging lion. At ang Lion of the tribe of Judah, equivalent sa kanya ay king. Kaya nga si David galing sa tribe of Judah, ang greatest na king of Israel. Mga kapatid, tunay na ang lamb and lion ay may connection. The lamb, yan ay sacrifice for sin. The lamb, yan ay blood shed. The lamb, yan ay death conquered. Kaya nung ang Lord Jesus namatay sa cross ng Kalbaryo, after declare niya, it is finished. Mga kapatid, lamb ang nag-conquer, pero ang king ay victory over death. Nung si Lord ay bumangon mula doon sa tomb, dineklara niya ang tagumpay laban sa kamatayan at ang power to transform. Dahil siya mismo ang example ng transformation. Ang parang walang kalaban-laban na hinagupit, ang walang kalaban-laban na sinuntok sa mukha, walang kalaban-laban na kinurunahan ng tinik, walang kalaban-laban na pinako sa krus at ibinitin. Siya after ilibing ay bumangon, power to transform.